Tawanan man nila tayo sa ating pananampalataya na isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Kapatid, pagtiisan natin, lakaran natin yung makipot na daan na pinapalakaran sa atin ng Diyos. Ang sabi sa, di ba, sa Mateo 5, verse 13 to 14, makipot ang daan patungo sa buhay at kakunti nakakasampung noon. Kukunti ang gumagawa, kapatid, kukunti ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang nagtutungo doon. Di ba, kapatid? Last na, kapatid, hallelujah. Sabi dito, James chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao. Ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Dito na tayo magtatapos, kapatid. Ito yung sabi sa atin ng Panginoon. Namuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, sa kanyang kalooban. Kung ito'y pinapakinggan lang natin at hindi isinasagawa, dinadaya natin ang sarili natin. Kapatid, mahirap sumunod sa kabanalan. Mahirap sumunod sa katuwiran. Ang sinasabi sa'yo ng mundo, pag binackstab ka, gantihan mo, siraan mo din. Ganun tayong mga tao, ganun tayong klaseng tao. Pero ang nais ng Diyos bilang ikaw na nakakilala sa Panginoon, mag-iba ka ng pamamaraan at malulugod ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Romans 12:2, huwag tayo makikiain sa takbo ng sanlibutan. Bagkus mag-iba tayo ng pag-iisip upang malaman natin kung ano ang mga bagay na kalugod-lugod sa ating Diyos. Kung ano yung nararapat sa paningin ng ating Diyos. Kaya kapatid, ang nais ng Diyos, sumunod tayo sa kabanalan. Dahil ang sabi sa Hebrew 12, verse 14, sikapin ninyong magkaroon ng maayos na relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung wala ang kabanalan, kung hindi kayo mabubuhay ng ganito, kailan may hindi ninyo makikita ang Panginoon. Kasi kapatid, ang sabi doon, hindi natin makikita ang Panginoon kung hindi tayo mabubuhay ng may kabanalan. So ibig sabihin ngayon, hindi natin nakikita ang Panginoon. Makikita pa lamang natin kapag tayo ay sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya kapatid, kung ikaw sumasampalataya ka sa Panginoon, kapag ikaw ay naglilingkod ka sa Panginoon, di ba, naniniwala ka sa kanyang mga salita, pag nakakarinig ka ng salita niya, kumbaga parang hindi ka namumuhi sa salita ng Diyos dahil may nagkakaroon ka ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Kapatid, ikaw ay mapalad, ikaw ay kabilang sa kaharian ng langit, kapatid. Ipagpatuloy mo kilalanin ng Diyos sa buhay mo at patuloy tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Kamuhian natin, kapatid, ang kasalanan. Kung ano yung kinamumuhian ng Diyos ay kamuhian din natin. Bilang isang mga anak ng Diyos, tayo ay mahalin natin kung ano yung mahal ng Diyos at kamuhian natin kung ano yung kinamumuhian ng Diyos. I pray na mas lalong in-enhance ng Panginoon yung pananampalataya mo ngayon. Ngayong pinakain tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita. Nawa, mas lalong nag-increase yung pananampalataya mo sa Panginoon. Mas lalong dinidisir ng puso mo na manindigan sa salita ng Diyos, na kahit marami ang nangungutya sa iyo, marami ang tumatawa sa iyo dahil sumusunod ka sa salita ng Diyos, naniniwala ka sa salita ng Diyos. Pero wala ka nang pakialam doon dahil sa huli hindi naman mag-matter yung opinion nila sa iyo eh. 'Di ba? Hindi naman sila yung maghuhusga sa iyo sa huli, 'di ba? Lahat tayo ihaharap sa Diyos at sa huli ang Diyos pa rin ang huhusga sa atin, hindi sila, kapatid. Kaya magpatuloy ka, kapatid. Panghawakan mo yung pananampalataya mo na meron ka ngayon. I pray na mas lalo pang mag-increase yung pananampalataya na meron tayo, mas lumaki ito at mas mabigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya na meron tayo. Panghawakan mo yan, kapatid. Lagi mong tatandaan na Jesus loves you and so do I. God bless you.